Nakakita si na mother ng aso ng anak dito sa may beach. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Ang video natin for today ay part 2 na po at ang part 1 ng video na to ay mapapanood nyo sa isa nating Facebook page which is ang Husky Pack TV Vlogs. Pumunta kayo sa page na at panoorin nyo ang part 2 ng video na to para makita nyo kung paano muntik na kaming mahulog sa bangin pagpunta dito. Anyways, kung napanood nyo na nga ang part 1 na yun, alam nyo na kung nasaan tayo ngayon at pagdating natin dito ay for the luto na nga agad si mother. Seafood nga ang lulutuin niya for today at syempre meron pa yung mga crabs na galing pa from Mindoro. Ang araw nga pala na to, ito yung araw na malapit na rin nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Kaya naman grabe na ang hangin dito. Kaya naman naging struggle na para sa mga kuyas natin ang pagbubuo ng tents at maaga pa lang talaga nag-umpisa na sila. Pero I swear mamaya makikita nyo aabuti na talaga sila dyan ng dilim sa sobrang hirap dahil nadadala ng hangin. Kanya-kanya na rin naman gawa ang mga personality. Si mother nga nag-ayos rin ng gamit habang nagluluto dyan habang ang mga bata syempre nag-uumpisa ng maligo. Lalo na nga itong si Ate Bibo. Alam niyo naman kasi itong si Ate Bibo malamuwa na talaga, love na love talaga niya ang ocean. Pero wag yung magala, safe naman siya. Palagi may nakatingin sa kanya. At isa pa, hindi po yan talaga lumulublob na sa gilid lang siya palagi. Siyempre, may isa pa tayong batang kasama. Walang iba kundi si Skyler. Nung time na to ay for the lafang na nga siya habang busy ang mga first son. Si mother naman, inabot na rin nga ng gabi ang pagluluto sa dami ng niluluto niya. At tingnan nyo nga nag-aayos na siya dito ng hipon habang may nakaabang sa kanya dyan sa harap. Alam nyo ba, dito sa camping site na to, napakarami talaga mga doggies at sa totoo lang, love namin ang mga doggies at okay lang sa amin kahit meron mga doggies dito. May iba kasi mga tao na alam nyo na tinatabo yung mga doggies pero iba-iba naman talaga tayo. Pero for us, mas gusto namin na may mga doggies sa paligid. Mostly naman lumalapit yung mga doggies dahil nga syempre nanghihingi sila ng pagkain. Anyways, ito na nga yung chinichika ko sa inyo. Kita nyo naman hirap na mga personality dyan kasi tinalian po nila lahat para hindi nga po madala ng hangin. Bali yung mga tents at yung mga awnings, lahat po yan nakatali para ma-make sure na buhay pa lahat ng mga yan bagdamag at hindi tayo gigising nang wala ng mga tents. Noong kinagabihan, syempre kasiyahan na ang mga people, may inuman ng konti at after noong nagsiliguan na rin nga sila sa dagat kahit napakalamig. Pero huwag yung mag-alala dahil nakabantay naman sina mother dyan sa mga naligo na yan. And yes guys, habang nakabantay sina mother, may nakita silang asong nanganak. At hindi lang siya basta aso guys, kasi itong asong to is talagang kilala na namin dahil palagi nga siyang pumupunta rin dito sa amin tuwing nandito kami sa area na nagulat lang si mother, alam naman yung bagong anak si Doggy dahil halata sa katawan niya pero hindi niya na-expect na dito lang siya talaga sa sand nanganak. Yes guys, as in sa tabing dagat lang talaga siya nanganak, as in nasa sand lang ang mga junakis niya. Buti na lang hindi sila lumulubog dyan sa sand. Makita naman ni mother si Doggy, bumalik na rin nga muna sila dito sa binabantay nila tapos balik na rin sila dito sa tent para kumuha ng pagkain. Actually kanina ay pumunta na rin si Doggy na nanganak doon sa atin at nanghingi niya ng pagkain at nakakain na rin pero siya. Pero dahil nagpapadede nga siya, talagang kailangan met-maya yung kain niya kasi palagi rin siyang gutom kaya naman minake sure ni mother na madalhan siya ng masarap na pagkain. Kinuha na nga siya dito sa niluto ni mother na food at ayan dinala na rin nga sa kanya. Bali gabi-gabi na nito guys kaya sobrang dilim lang talaga. Buti nga nakita nila si Doggy dahil narinig nila yung iyak-iyak na mga tuta. Pagkabigay nga kay Doggy ng food for the lafang na rin naman siya dyan at grabe super saya niyang kumakain dyan. Alam niyo ba hindi namin sure kung may nagkamay-ari ba dito kay Doggy pero most probably ay meron dahil kung makikita nyo ay mukha naman talaga siyang well-fed at maayos yung katawan niya. Pero alam niyo naman ng mga doggies kung saan-saan talaga sila nanganganak at minsan ayaw nila sa mga bahay nila or sa mga owners nila. Bale, itong inanakan nga ni Doggy, parang maliit na kubo siya dito sa may tabing dagat. Tapos may kwarto siyang ganito. Tapos sa ilalim siya nanganak at hindi mismo dun sa loob ng kubo. Mukha rin yung nasira ang kubo na to dahil sa bagyo at dahil dun ay dun na siya sa ilalim ng grabe rin nga ang gutom ni Doggy na to dahil sa pagpapadede. Kaya naman yung nagawang pagkain ni mother kahit sobrang dami na nun ay naubos niya talaga. At least kahit papano may maipadede na ulit siya sa mga puppies niya at busog naman siya magdamag. Nung makaahon naman na ang mga kuyas natin ay nagsiliguan na rin sila, nagbanlaw at after nun for the tulugan na ang mga personality. Kinabukasan naman ay maaga kaming nagising at grabe kung alam nyo lang sobrang binaha po kami kagabi sa loob ng mga tents. Pinasok talaga ng tubig yung tents namin dahil kagabi talagang umuulan-ulan na nga pero hindi naman po talaga matagal yung pag-ulan. Bigla ang ulan lang mabilis pero sobrang lakas naman. Nawalan na rin nga ng kuryente dito kaya naman imbes na magtagal kami dito naisipan namin na lumigo lang kami ng isang beses at magsiuwi
uwian na rin Bago man kami magsiliguan, minake sure muna ni mother na maigawa nga niya ng pagkain si Mama Actually, nung time na to, kahit si mother hindi pa nakakakain, inuna niya nga talaga itong si Mama Dog kasi siguradong gutom na naman siya pagpapadede. Sabi ko naman sa inyo, kahit saan pumunta si mother, palagi siyang may nakikitang mga puppies. Nung nagpunta nga siyang Mindoro, may mga puppies Anyways, nung okay na nga si Mama Dog, dito na nga sakto, pwede na tayong maligo at saktong-sakto, napakaganda na rin ng dagat at ng weather. Nauna naman si mother sa pagligo dahil yan lang din talaga yung gusto niyang gawin dito. Kaya naman for the camp tayo dahil nga napakaganda rin ng dagat Kaya naman every time na pupunta tayo dito ay kumpleto rin lahat ng mga gears natin. Belle, meron nga tayo dyang pang snorkel. Meron din si mother na suot na life jacket para sure nga na Hindi naman papahuli ang baby shark dito. Ayan, talagang nakapanligo na nga siya at ready na nga siyang manlafang na mga personality as a shark nga siya today. Sina mother naman at ang Tito Bobby ay hayan talagang nag-umpisa ng mag-snorkel at alam nyo ba, enjoy nila ang snorkeling nung time na yan kahit sobra yung lamig. Sa hangin pa lang ay sobrang lamig na tapos yung dagat malamig rin talaga siya pero napakalakas talaga ng loob ng mga personality kasi nag-snorkel pa rin sila dyan sa lamigan. Pero alam nyo ba, noon pa man hindi naman kami nakakapag-snorkel. Lately na nga lang noong matuto kami dahil talagang napakagandang experience din ang snorkeling. Lalo na nga yung makikita nyo talaga yung nasa ilalim ng dagat, yung mga living things doon, mga fishes, crabs at kung ano-ano pa. Grabe, nakakawaw talaga. Bukod nga ron talaga may mga octopus pa dito at kung ano-ano dahil sabi ko naman sa inyo, etong part ng dagat na to sa lugar na to ay talagang hitik na hitik sa mga lamang dagat. Very healthy pa nga kasi ang dagat dito at napakalinis din kung mapapansin nyo talagang hindi kayo basta-basta makakita ng basura, hindi gaya ng iba mga dagat. At nakakatuwa naman yung ganito na talaga makakita ka ng malinis na dagat kaysa nga doon sa mga dagat na may mga nakalutang na mga kung anik-anik. Anyway, siguro mga 1 to 1.5 hours lang din naman tayo nagligo-ligo afternoon for the banlaw na nga po ang mga personality at syempre naglikom na mga gamit at diretso uwi na. Mabilis lang talaga tayo this time pero super na-enjoy ulit natin ang experience natin dito as per usual.